Good day everyone, my name is Lawrence Dave de Guzman. Together with my team, John Fitzgerald Cornico, Sis Jordan Gabriel, John Paul Gabanit, John Jexter Natividad, Gio Di Mapawi, and Rosemin San Jose. With our Professor Marvin D.B. Bartolome. Today, we will talk about biomass energy. So, para sa ating objectives tungkol sa biomass energy, ang objectives natin ay dapat ma-define natin kung ano nga bang biomass energy. Kailangan nating ma-identify yung different sources and types of biomass and describe biomass energy in the Philippines. Kasi meron ngang biomass energy sa Philippines. Tapos ito rin, we can discuss its application, advantages, and disadvantages. Understand its environmental impact, describe how a biomass power plant works, and more. So sa susunod na slide, ano nga ba ang biomass energy? Biomass energy is one of the oldest and most widely used renewable energy sources in the world. Isa daw to sa widely used renewable energy source in the world, and it uses organic materials kagaya ng mga halaman, agricultural waste, mga woods, and animal waste, mga poops, ganun. Ginagamit to para makaproduce ng heat and electricity at saka maging fuel. Unlike fossil fuels, biomass can be replenished naturally through farming, forestry, and waste management practices. Ayan, yung mga kalat natin, yung mga sa farming, sa forestry, yung pagka nagpuputol, tsaka yung mga kalat natin sa basura, yung mismo yung ginagamit natin sa biomass energy. So, tumungo naman tayo sa next slide. Introduction to biomass energy. Biomass energy refers to the energy produced from organic materials called biomass. These materials ay binubuo ng mga wood, crop waste, ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga animal manure, yung sa food waste, at meron pang iba't ibang pinagkukunang substance. Biomass stores solar energy through photosynthesis, and this stored energy can be later converted into heat and electricity or fuel. Humans have used biomass for thousands of years, mainly through burning wood for cooking and heating. Yan yung, di ba, pagka nagluluto tayo, nag-burn tayo ng woods para maging panggatong natin. Ayun nga, yung mismong biomass ay nga yung mga ginagamit nating panggatong. Modern technologies allow biomass to be converted and para makabuto into cleaner and more efficient forms of energy. Ayun nga, gumanap nga tayo ng paraan para mas maging malinis tsaka hindi siya maging less harmful siya sa environment natin. Bakit nga ba mahalaga ang biomass energy? Biomass is important because it helps reduce dependence on fossil fuels. Ayan, binabawasan niya yung pagiging dependent natin sa fossil fuels and such as coal and oil. Yan, para hindi masyadong nagagamit yung coal and oil. Yung lalo na yung sa coal, harmful nga siya sa environment minsan pagka sobrang dami ng ginagamit. It also support waste management. Yan, yung sa mga kalat by converting yung mga waste natin into useful energy. As the global energy demand increases and the climate change becomes a serious issue, biomass is becoming more relevant as renewable and sustainable energy source. Kasi nga nileles niya nga yung mga ginagawa natin sa harmful effects sa environment. Kaya yung biomass kino-consider na ng lahat para mas maging maayos ang paggamit natin ng energy. In the next slide, makikita natin yung machines ng pagka-convert ng biomass energy. Yan, makikita nyo sa factory na yan, Ito, ayun. Ipapaliwanag din natin yan sa mga susunod na slide kung ano yung mga parts, kung saan siya nanggagaling, kung paano nag-work yung biomass energy natin. Ayan, as you can see in the biomass fuel electricity generation, makikita natin, ayan nga, iniinit nga yung mga
panggatong na kinuha natin, yung mga biomass nga. Tapos yan, nagpo-form siya ng steam. O, kagaya ng sa mga kagaya ng sa steam generation natin sa previous topics. Yung steam na yun, pinapagana yung turbine. Tapos yun, ayun nga, pagka sa turbine, ayun nga, meron din tayong generator. Yung generator naman natin, kino-convert yung nakakuwang energy to electrical, yung magiging natin, electricity natin. Tapos ito, meron din tayong power transformer. Tapos yung mga transformer na yan, pumupunta nga siya sa transmission lines natin. Kasi yung transmission lines, hinahatid yung mga electricity sa ating mga kabahayan or sa kung saan facility na ginagamit yung electricity. Ayun, makikita naman natin kung paano siya nagpo-flow. Mas madali siyang intindihin kasi ilang topics na yun na-explain natin tungkol dito sa generation of electricity. Ayan, gamit na gamit nga natin yung turbine, generator, at saka yung steam. Ayun, kaya mas madali natin maintindihan to. Tumungo naman tayo sa sources of biomass. Marami nga tayong naging source of biomass. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ilang beses ko na rin nababanggit. Ito, ibabanggitin ko na lang ulit. Biomass energy comes from many different organic sources. Ayan nga, gaya ng agricultural waste, yung mga pangtumana, yung mga waste ng tumana, yung wood and forestry waste. Ayan, yung sa panggatong. Animal manure, municipal solid waste, at saka energy crops. Ayan, yung sa makikita natin, puro waste yung ginagamit nila sa pag-produce ng energy sa biomass. Kaya ayun nga, nasasabing ang less harmful siya sa environment, tsaka mas napapaganda niya yung daloy ng natin sa community tsaka sa environment, kasi nababawasan yung kalat, nakakabuo tayo ng renewable energy. Tapos ayun, nagagamit ng mga tao para sa pang-araw-araw nating buhay. Alam niya naman natin na importante yung electricity. Okay, tumungo nga tayo sa agricultural waste. Sa agricultural waste, ini-include dito yung mga sa rice husk, yung mga corn stalks, tsaka sugarcane bagas. Meron din tayong coconut shells and other crops residuals left over after harvesting. Instead of being burned or thrown away, these materials can be used to generate energy. Yan nga, yung mga sinasabi ko nga, sa mga pangtumana nga. Yung ginagamit natin, yung mga waste ng tumana para gumawa tayo ng energy. Sa susunod na slide naman na pinagkukunan natin ng biomass energy, meron naman tayong wood and forestry waste. Ayan nga, alam na naman natin yung mga wood and forestry waste. Yung mga nasasayang na kahoy, gaya ng wood chips, sawdust, tree barks, and forest residues are common biomass materials. Sa mga lumber industry naman, ginagamit natin yung mga waste neto to produce heat and electricity. Gaya nga ng mga nasasayang na kahoy sa mga pinagputulan ng furnitures or kung saan man nating pwedeng makuwang waste ng wood, kagaya na sa mga mga nagpuputol ng puno. Ayun, mga waste doon, imbes na itapon or sunugin na lang, ginagamit siya para maging biomass energy natin. Okay, ngayon tumungo naman tayo sa animal manure. Di ba yung animal manure, ginagamit nga natin siya minsan fertilizer. Yung pala, pwede rin natin siyang gamitin sa biomass energy. Animal waste from farms can produce biogases through anaerobic digestion. Yung mga biogas na to, nagko-contain ng methane, which ay yung ginagamit natin for cooking, heating, or electricity generation. Ayan, yung mga nakikita nyo, yung manure na pala nakakala natin ay kalat na lang ng mga animals. So, ginagamit natin fertilizer. Pwede pala siya maging biomass energy. Ngayon, para naman sa susunod na pinagkukunan natin ng biomass energy, which is the municipal solid waste. Yung municipal solid waste natin contains organic portions of mga household garbage, such as food waste, mga paper, can also be converted into energy through waste to energy technologies. Ayan, alam naman natin yung mga kalat natin sa mga bahay na kinokolekta ng mga basurero natin. Ayun, yung iba na yun, ginagamit natin into biomass energy.
para imbis na maging patapon na lang, maging kalat, pwede pa nating magamit para pakinabangan into form of energy nga natin. Tumungo naman tayo sa energy crops. Alam naman natin yung ibang energy crops natin, special crops like switch grasses, mga sugar cane, corn, and bamboo are grown specifically for biofuel and biomass production. Ayun, yung mga sugar cane nga natin, yung mga corn, ayun, pinapatubo nga sila para maging biofuel kasi sila madaling patubuin, at saka ayun nga din yung mga nasasayang nga din na portions dun sa farm nga gaya ng sugar cane and corn. Ayun yung ibang ginagamit natin para maging supply natin sa biomass. Di ba makikita nyo, pakinabang na itong biomass, kaya masasabi natin na helpful siya talaga sa atin sa energy production, tsaka sa pagiging maganda sa environment natin. So i-explain naman natin what is biomass energy. Biomass energy is produced from organic materials. Ayun nga yung mga organic materials na nabanggit natin, gaya nga ng mga plant and animal waste. It can be used for heating, generating electricity, and as a fuel. Diba iba, pinapainitan natin para maging energy. Kasi iba naman, generate ito electricity, mga sinusunog nga, tapos yung kino-convert into steam sa turbine nga. Tapos yung iba naman, ginagamit natin bilang panggatong, kagaya nga ng mga wood chips. Diba makikita natin, nagme-make sense na yung mga sinabi nating source kung paano siya magiging biomass energy natin. So let's proceed sa types of biomass energy. So biomass energy exists in different forms depending on how the organic materials is processed. So we have solid biomass, biogas, biofuel, biodiesel, and bioethanol. So solid biomass. Solid biomass includes woods, charcoals, pellets, and agricultural residues burned directly for heat and electricity. So si solid biomass, ito naman yung mga wood waste like firewood, wood pellets, kusot ng kahoy, at yung balat ng puno. So biogas. Biogas is produced when microorganisms break down organic waste without oxygens. It mainly contains methane and carbon dioxide. So si biogas daw ay nagpo-produce ng microorganisms kapag na-breakdown yung isang organic at kapag wala itong oxygen. Ito ay nagko-contain lang ng methane at carbon dioxide. Biofuel. Biofuels are liquid fuels made from biomass and are commonly used in transportations. So si biofuel pala ay gawa sa biomass at gagamit din natin siya sa mga pang-araw-araw nating sasakyan or sinasakyan papunta sa ating trabaho or di kaya naman sa ating paaralan, which is transportation. So biodiesel. Biodiesel is produced from vegetable oils, animal fats, or recycled cooking oil. We can replace or mix with diesel fuel. So diesel fuel daw ay nagmumula sa vegetable oils, animal fats, and grease from the restaurants na pwedeng ihalo sa ating diesel fuel, which is na pwede nating magamit na materials para sa ating biomass power plant. So bioethanol. Bioethanol is made through fermentation of crops such as corn and sugarcane. It is commonly blended with gasoline. So since hindi naman natin nakakain ng buo yung mais and yung corn cobs is nagiging waste pa at saka yung sugarcane. So by fermentation, nagiging material pala siya or pwede pala siya maging materials na pwede nating magamit sa ating biomass power plant para makapag-produce ng electricity. So dito naman tayo sa working principle of biomass power plant. So yung operation ng ating biomass power plant ay nag-uumpisa sa pag-collect ng mga nabanggit nating materials kanina, which is yung wood chips, agricultural waste, or municipal waste in general. So dito, i-explain natin yung process ng pag-create ng energy. So meron tayong biomass collection, combustion process, steam production, turbine rotation, electricity generation, and waste management. First is biomass collection.
biomass fuel is gathered, transported, and stored in a fuel handling area. So yung mga biomass fuel or yung mga materials na nabanggit ko kanina is pagsasama-samahin at ito transport sa isang fuel handling area. Second is combustion. The biomass is burned inside the furnace or boiler. The heat release converts water into high pressure steam. So yung materials na naipon natin kanina ay susunugin sa loob ng isang boiler. Yung init na na-produce nung nasunog na materials ay co-convert yung water into high pressure steam. Steam turbine operation. The steam flows into a steam turbine, causing the turbine blades to rotate. So yung high pressure steam na na-produce kanina ng materials na sinunog natin is magpa-flow doon sa steam turbine na magre-resulta sa pagpapaikot ng blades ng ating generator. Next is electricity generation. The rotating turbine drives a generator which converts mechanical energy into electrical energy. So yung steam na nagpaikot sa blade kanina causing the generator to do its work by converting mechanical energy into electrical energy. Next is cooling and condensation. After passing through the turbine, steam is cooled and converted back into water for use. So, after niya magawa yung trabaho niya, yung steam is papalamigin, i-convert ulit sa water para magamit ulit sa susunod na process. Last is waste management. Ash and other residues are collected and sometimes used as fertilizer or construction material. So yung mga abo na na-filter ng process is kinokolekta at ginagawang fertilizer or di kaya naman is construction material. So yung waste na na-produce ng ating biomass power plant is hindi pala nasayang. Nagagawan pala ito ng paraan by converting it into fertilizer or di kaya naman is construction material na nakakatulong sa ating community. So yung nakapila sa screen is yung schematic diagram o yung process kung paano gumagana ang ating biomass power plant. So kung makikita natin yung mga waste or yung materials isiniipon into fuel handling area na dinadala naman sa combustion para masunog at ma-turn into high pressure steam. So yung high pressure steam na yan is dadaan sa ating boiler which is yung parang pa-S na tubo dito. And yung boiler o yung high steam pressure na dadaan sa boiler is magkukos ng pag-ikot ng steam turbine ng ating generator na magkukos ng pag-create ng electricity na madidistribute sa ating mga bahay. Kung titingnan naman natin yung bandang baba, makikita natin yung mga abo o yung mga waste na na-filter ng ating process na nako-convert nga into fertilizer and construction material. Tumungo naman tayo sa main parts and components of biomass energy. So meron tayong boiler, furnace, steam turbine, generator, cooling system, fuel storage, conveyor system, and ash collector. So, unang-una na dyan yung sa boiler. So, isipin mo na lang yung boiler ang nagsisilbing puso ng mga planta natin. So, kung saan ang init mula sa pagsunog ng mga biomass, so gaya ng ipa, ng palay o pinagtabasan ng mga kahoy, ay nililipat nito sa tubig. So, habang kumukulo ang tubig sa loob ng mga tube natin, so ang tubig sa loob nito ay nagbabago. Nagbabago to ng anyo para maging high pressure steam o punong-puno ng bagsik at energy. Yun yung term doon. So, ang naglalakihang singaw na ito ang may kakayahang magpaikot ng mga higanting turbine natin. So, para makalikha tayo ng energy or ng kuryente natin. So, sa paraang mas eco-friendly. So, sa madaling sabi, ginagawa ng boiler na mechanical power ang init mula sa kalikasan para papatakbo ang ating mga makina.
So, sunod naman dyan ay yung furnace na tinatawag. So, sa loob ng furnace, sinusunog yung mga biomass fuel tulad ng agricultural waste para maglabas ng napakatinding init. So, ang thermal energy na nililikha dito ang siyang direkta nagpapainit sa boiler natin. So, para mapakuluan ng tubig ng gusto. So, ito yung nagsisilbing parang makina. Yun yung makina na nag-uumpisa ng energy conversion process sa buong system natin. So, dahil sa furnace, ang energy nakatago sa mga organikong material ay nagiging kapaki-pakinabang na init. Next up ay steam turbine. So, dito naman, kapag yung high pressure steam ay tumatama sa mga blades ng turbine, napapaikot nito ang shaft ng napakabilis. So, ang process na ito ang nagpapalit sa heat energy ng singaw para maging rotational mechanical energy to. So, para itong isang higanting windmill. So, pero imbis na hangin, ang matinding pressure ng steam ang nagpapatakbo rito. So, ang pag-ikot na ito ay nagsisilbing tulay para mailipat ang malakas sa patungo sa generator. So, ang madaling sabi, yung pag-ikot nito ay nagsisilbing tulay para papainit yung lakas ng patungo sa generator natin. So, next is generator. So, dito naman tayo sa may generator. So, ito yung parang huling istasyon kung saan ang paikot o yung galaw mula sa turbine ay ginagawa ko ng kuryente. So, dito na yung last step na kung saan napapagana na siya or ito na yung nagiging daan para magkaroon lang tayo ng kuryente sa ating biomass. So, sa pamamagitan ng electromagnetic induction, ang pag-ikot ng mga magnet sa loob nito ay lumilikha ng daloy ng electrons. So, dito natin nakukuha ang electrical energy na pinamamahagi sa mga kabahayan at mga gusali. So, yun na nga yun. So, sa madaling sabi, ang generator ang nagtatapos, gaya ng sabi ko, nagtatapos siya sa process sa pamamagitan ng paggawa ng kuryente mula sa mga makina na ginagalaw natin. So, dito naman tayo sa cooling system. Sa cooling system, pumapasok ang steam sa condenser kung saan may malamig na tubig na nag-a-absorb ng init. Dahil nawawala na ang init, ang steam ay nagiging tubig ulit o yung tinatawag nating condensation. Ang tubig na ito ay binabalik sa boiler habang ang uminit na cooling water ay pinapalamig sa cooling tower. So, ang fuel storage area naman ang bahagi ng biomass power plant kung saan iniimbak ang mga biomass materials tulad ng rice husk, agricultural waste at kahoy bago ito sunugin sa boiler. Dito, pinananatiling tuyo at maayos ang pagkakaimbak ng fuel para hindi mabasa o masira dahil ang moisture ay nakakaapekto sa maayos na pagsunog. May maayos na sistema rin ng pag-ayos at paglipat ng fuel gamit ang conveyors o loaders papunta sa combustion area. Sa madaling sabi, ang fuel storage area ang nagsisigurado na may tuloy-tuloy, maayos at handang supply ng biomass fuel para sa tuloy-tuloy na paggawa ng kuryente. So, ang conveyor system naman ang naglilipat ng biomass fuel sa storage papunta sa furnace ng automatic. Sa halip na mano-manong pagbubuhat, gumagamit ito ng belts o screw conveyors para tuloy-tuloy at kontrolado ang daloy ng fuel. Dahil dito, mas consistent ang pagsusupply ng biomass sa furnace, mas ligtas ang operasyon at mas efficient ang combustion process. So, ang ash collector naman, ang bahagi ng biomass power plant na kumukuha at nag-iipon ng abo at iba pang tira mula sa pagsunog ng biomass sa furnace. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang pagkalat ng abo sa loob at labas ng planta. Kaya mas malinis ang paligid at mas kaunti ang pollution sa hangin. Nakakatulong din ito para mas maging maayos at ligtas ang operasyon ng power plant.
So, dito naman tayo ngayon sa methods of biomass conversion. May iba't ibang technologies na ginagamit para makonvert ang biomass into useful energy. Kabilang dito ang combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion, at fermentation. Ang bawat isa nga sa mga paraan na ito ay may kanya-kanyang proseso at prinsipyo kung paano napoproduce ang energy mula sa biomass. So yung detailed explanation about this method ay tatalakayin ng susunod na presenter. So first, we have combustion. Biomass is directly burned to produce heat and steam for electricity generation. So, ang combustion yung pinaka-common na method ng biomass conversion. Sa process na ito, sinusunog directly ang biomass materials katulad ng kahoy, rice husk, corn stalks, o agricultural waste para makagawa ng init. Ang generated heat ay ginagamit para pakuluan ng tubig sa boiler hanggang maging steam. Yung steam naman ang nagpapaikot sa turbine na nakakabit sa generator para makagawa ng electricity. So, para lang siyang conventional power plant pero biomass ang fuel instead of coal. So, ang simple flow from biomass, susunugin ito to produce heat as well as para makapag-produce ng steam na magpapaikot ng turbine na nakakonekta sa generator and para makapag-produce ng electricity. So next is gasification. Biomass is heated with limited oxygen to produce synthetic gas or syngas. So dito sa gasification, hindi totally sinusunog ang biomass. Limited lang ang oxygen kaya instead na maging ash agad, nagpuproduce ito ng combustible gas na tinatawag na syngas or yung synthetic gas. Ang synthetic gas or syngas ay may carbon monoxide, hydrogen at methane na pwedeng gamitin bilang fuel sa engines, turbines o pang-produce ng electricity. Mas efficient ito compared sa direct combustion dahil mas controlled yung energy conversion nito. So as a simple flow, from biomass, mag-introduce ng oxygen ng limited oxygen heating na magli-lead sa pag-produce ng syngas production na papunta sa engine turbine at magpo-produce ng electricity. So now, we have here a anaerobic digestion. Microorganisms break down organic waste without oxygen, producing biogas. So dito sa anaerobic digestion, ito ay biological process kung saan bine-breakdown ng microorganisms o bacteria ang organic waste nang walang oxygen. Usually, ginagamit ditong fuel ay mga animal manure, food waste, sewage, or agricultural waste. Ang main product nito ay biogas, na mostly methane. Pwede itong gamitin pang luto, pang init, o pang generate din ng electricity. So to simplify the flow, from organic waste to digester tank to bacteria breakdown and leading to biogas production. So next is pyrolysis. Biomass is heated without oxygen, producing bio-oil, gas, and charcoal. So dito sa pyrolysis, iniinitan ang biomass sa mataas na temperature, pero walang oxygen. Dahil walang oxygen, hindi ito nasusunog. Ang resulta, nakakapag-produce ito ng bio-oil or yung liquid fuel. Next is biochar or yung charcoal-like solid. And last is synthetic gas or yung syngas. So, maganda itong method dahil maraming useful products ang makukuha. Especially yung biochar. Pwede pang gamitin sa agriculture para mapaganda ang soil. So to simplify, from biomass to high heat without oxygen and maglilid ito ng production ng bio-oil, biochar, and synthetic gas.
So for the last one, we have here a fermentation. So sugars from crops are converted into ethanol using microorganism. Sa fermentation, kino-convert ng microorganism tulad ng yeast ang sugar at starches mula sa biomass para maging alcohol fuel o bioethanol. Karaniwang raw materials dito ay sugarcane, corn, at cassava. Ang produced bioethanol ay pwedeng ihalo sa gasoline bilang alternative fuel. So sa madaling salita, from biomass with sugar or starch to fermentation by yeast and leading to bioethanol production. So, next natin is yung comparison. Comparison nito ng mga methods na nabanggit or na-discuss kanina. So, for the comparison, yung combustion kasi, ito yung pinakasimple at pinakakaraniwang paraan ng biomass conversion. Dahil dito, direktang sinusunog natin yung biomass para makagawa tayo ng heat. So, yung heat na yun naman kasi, yun yung ginagamit para makagawa ng steam na siyang nagpapaikot sa ating turbine upang makalikha tayo or makagenerate tayo ng electricity. So, madali itong gamitin kasi pero maaari siyang maglabas ng usok or pollution. So, kumbaga may negative effects pa rin siya. So, kapag wala tayong maayos na emission control, so yun nga, nagpo-produce siya ng mga usok na nagiging sanhi ng pollution. So, yung gasification naman is gumagamit naman tayo dito ng oxygen upang gawin natin itong syngas or magawa nating syngas yung biomass. So, mas malinis at mas efficient ito compared sa combustion dahil mas kaunti yung emission at mas maraming energy yung makukuha natin dito. Sa pyrolysis naman, pinapainit lang naman natin dito yung biomass nang walang oxygen upang makagawa tayo ng bio-oil, syngas at biochar. So, yung mga produkto kasing ito is maaari nating magamit bilang fuel, source of energy, at saka pampataba ng lupa. Kaya mas kumbaga kung i-describe natin ito, mas environment friendly siya. So para naman sa anaerobic digestion, bagay ito sa mga basang organic waste tulad ng dumi ng hayop at food waste. So gumagamit ito ng mga microorganisms upang makagawa ng biogas na may methane na maaaring gamitin sa pagluluto, pagpapainit or paggawa ng heat at paggawa ng electricity or pag-generate ng electricity. So on the other hand, yung fermentation naman, ginagamit natin ito upang makagawa tayo ng bioethanol. So mula sa pananim tulad ng tubo, mga mais, yung ethanol is hinahalo natin sa gasolina upang mabawasan natin yung paggamit ng fossil fuels at ma-reduce natin yung pollution. So next naman natin is yung applications ng biomass energy. So kabilang sa mga applications na to is yung pag-generate ng electricity, pag-generate ng heat, yung through pagluluto, and syempre steam production, and industrial heating, tapos rural electrification. So para i-discuss natin ito isa-isa, so simulan natin. Maraming mahalagang gamit kasi yung biomass energy sa bahay, sa industriya, transportation, at sa pag-generate ng electricity. So dahil madali nating nakukuha yung biomass materials, nakakatulong ito bilang alternatibong pinagkukunan ng energy. So lalo na sa mga rural at agricultural na lugar. So isa sa mga pangunahing gamit ng biomass is yung pag-generate ng electricity. So yung mga biomass power plant ay nagsusunog ng organic materials tulad ng wood chips, rice husk, sugarcane, tapos agricultural waste upang makagawa ng heat at steam. So yung steam kasi, as we all know, siya yung nagpapaikot sa turbine na konektado sa generator upang makalikha tayo ng electricity. So nakakatulong yon upang mabawasan yung paggamit ng coal at fossil fuels. So ginagamit din naman yung biomass para sa pag-generate ng heat, like pagluluto nga. So sa maraming probinsya at community, ginagamit natin yung kahoy, uling, at biogas upang pagluto or sa mga kitchen natin sa may paraan ng pagluluto. So mas modern at mas malinis na ngayon yung mga biomass systems compared sa mga dating nakasanayan natin tulad nga ng pagsusunog ng kahoy. So another application na to is mahalaga rin yung biomass sa transportation fuels. So yung biomass kasi maaari siyang gawing biofuels tulad ng biodiesel at bioethanol.
So yung biodiesel, gawa ito sa mga vegetable oil at animal fats, habang yung bioethanol naman, mula siya sa mga pananim tulad ng mais at tubo. So yung mga yon, hinahalo lang siya sa diesel o gasolina upang mabawasan ang pollution at yung paggamit ng fossil fuels. So sa mga industriya naman, ginagamit din natin yung biomass sa industrial heating at steam production. So yung mga pabrika tulad ng sugar mills at food processing plants, gumagamit yun ng biomass boilers bilang source ng init at energy sa kanilang mga operations. So malaki yung naitutulong ng biomass sa rural electrification, lalo na sa mga liblib na lugar na kulang yung supply ng kuryente. So sa pamamagitan kasi ng maliit na biomass system, maaari tayong makagawa ng electricity gamit yung agricultural waste at iba pang organic materials na madaling makita sa ating community. So next naman natin is yung advantages ng biomass energy. So first, sabi dito, biomass is renewable dahil yung mga plants and organic materials daw is nare-reproduce siya or nare-replace siya naturally. Pangalawa is nakatutulong ito na mabawasan yung waste sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural residues, food waste, and garbage into useful energy. So sabi dito, it helps reduce waste by converting agricultural residues, food waste, and garbage into useful energy. Pangatlo is, compared to fossil fuels, si biomass daw is nagpo-produce ng lower net greenhouse gas emission dahil yung plants is hindi ba nag-absorb siya ng carbon dioxide during growth. So the fourth one is, biomass resources are often locally available, reducing fuel import dependence. So sabi dito, yung biomass daw is often locally available siya dito. So nababawasan niya yung pag-i-import natin or pagdepende sa mga import products. The last one is, the biomass industry also creates job in agriculture, transportation, plant operation, and waste management. So sabi dito, si biomass industry daw, nakatutulong siya sa pagpoproduce ng mga available na trabaho, especially daw sa mga agrikultura, transportasyon, at mga plant operation. Siyempre, pati rin sa waste management. So next naman, kung meron tayong advantages is siyempre meron din itong disadvantage. So unang disadvantage is, sabi dito, despite its benefits, si biomass energy daw also has limitations. So sabi dito, burning biomass can release smoke, particulate matter, and pollutants if not properly controlled. So sabi nga natin kanina, di ba, nakakapag-produce siya ng pollution if hindi siya properly nakokontrol yung pinaka-process niya. So the second one is, large biomass production may require large land areas, which can compete with food production. So the third one is, unstable harvesting of wood biomass may lead to deforestation and environmental damage. So siyempre, pag inaabuso naman natin yung mga resources na nakukuha natin, maglilid naman siya sa environmental damage, tulad nga ng pagkuha natin ng wood nang wala sa maayos na pamamaraan. So, the fourth one is, transporting biomass materials can be expensive because biomass has lower energy density than fossil fuels. And lastly, some biomass technologies are also less efficient compared to modern fossil fuel power plants. So, next naman is yung latest trends and innovation ng biomass energy. So, we all know na si biomass energy, as we all know, patuloy siyang umuunlad dahil sa pagtaas ng demand para sa mas malinis at sustainable na sources ng energy. So, isa sa mga pangunahing trend ngayon is yung pagde-develop ng advanced biofuels. So, ito ay mas efficient at mas mababa ang carbon emissions compared sa traditional na fuel. So, ginagamit natin itong alternatibong fuel sa mga sasakyan, eroplano at industriya. So, lumalaki rin yung paggamit ng waste-to-energy system, kung saan yung mga basura mula sa bahay, agriculture, at industry ay kino-convert natin bilang electricity at heat energy. So, bukod sa paggawa ng energy, nakakatulong din kasi yun
upang mabawasan yung dami ng basura sa ating landfills. So, isa pang innovation ay ang paggamit ng smart biomass plants. So, yung smart biomass plants, gumagamit yan ng automation, sensors at AI technology para mas mahusay ang monitoring at operation ng mga power plants. So, dahil doon or dahil dito, mas kontrolado natin ang fuel consumption, emissions at overall efficiency ng ating system. So, pinag-aaralan din ngayon, sabi sa mga libro na nakikita natin sa internet, pinag-aaralan din daw ngayon yung pagsasama ng mga carbon capture technology sa biomass plants upang mahuli at ma-store natin yung carbon dioxide bago ito mapunta sa ating atmosphere. So, layunin nito na mapababa ang mga greenhouse gas emission ng biomass system. So, bukod dito, maraming bansa na rin yung gumagamit ng renewable energy or renewable or hybrid renewable system, kung saan pinagsasama yung biomass solar at wind energy upang magkaroon ng mas stable at reliable na supply ng kuryente or ng electricity. So, patuloy din tumataas yung global investment at biomass projects bilang part ng ating clean energy transition sa iba't ibang bansa. Dito naman tayo sa environmental impact. Madalas nating marinig na carbon neutral daw ang biomass energy. Bakit? Kasi yung mga halaman, habang lumalaki sila, inaabsorb nila yung carbon dioxide sa hangin. Pagkatapos, kapag sinunog sila para maging enerhiya, ibabalik lang din nila yung carbon na yon sa atmosphere. Kumbaga, bahagi lang sila ng natural carbon cycle. Pero syempre, may catch ito. Kailangan natin ng responsible resource management. Kung basta-basta lang tayo magtatroso o mag-aani ng sobra-sobra, masisira ang ating mga kagubatan at ecosystem. Ang maganda naman sa biomass kumpara sa fossil fuels, mas mababa ang nilalabas nitong greenhouse gas emission. Nakakatulong din ito para mabawasan ang mga basura sa landfill gamit ang waste to energy technologies. Pero wag nating kalimutan na may challenges pa rin pagdating sa air pollution, pagbabago sa gamit ng lupa at malaking konsumo ng tubig habang pinaprocess ito. Next slide. Para naman sa global context, tingnan natin ang mga pinakamalalaking biomass power plants sa buong mundo. Based sa table na ito, ang nangunguna ay ang Drax Power Station sa United Kingdom. Napakalaki dito dahil may capacity ito na 2,395 megawatts at gumagamit sila ng wood pellets bilang fuel habang kasalukuyan pa rin silang operating. Kung napapansin nyo, marami sa mga nangungunang bansa dito ay mula sa Europa tulad ng UK, Finland, Netherlands, Poland, and Belgium. Iba-iba rin ang ginagamit nilang fuel depende sa kung ano ang available sa kanila. May gumagamit ng wood pellets, forest residues, agricultural waste at meron ding black liquor biomass. Katulad ng mga plants sa United States, makikita rin nito sa status column ng karamihan ay operating. Maliban sa isa na retired na at isa naman ay cancel o na-delay ang plano. So, next slide naman. Ngayon, alam na natin ang sitwasyon sa buong mundo. Ibalik naman natin ang pansin dito sa Pilipinas. So, meron tayong biomass power plant dito sa Nueva Ecija. Ito ang San Jose City iPower Corporation. Ang planta na ito ay isang 12 megawatt to 20 megawatt rice hull fired biomass power plant na matatagpuan mismo sa San Jose City. Ang ginagamit nilang fuel source ay 100% rice hull o mas kilala natin sa tawag na IPA. Sobrang talino nitong paraan para imbis na itapon o sunugin lang sa kung saan ang IPA mula sa mga palayan, ginagawa natin itong kuryente at nagsisimula ang capacity nito sa 12 megawatts. Pero ayon sa mga reports, kaya na nating itong umabot sa total about capacity na 20 megawatts ngayon.
To wrap things up, ang biomass energy ay patunay na hindi lahat ng tinuturing nating basura o dumi ay wala ng silbi. Mula sa mga natuyong kahoy at kagubatan hanggang sa mga ipa o rice hull na akala natin ay kalat lang sa mga palayan, kaya pala nating gawin malinis at renewable na kuryente. Siyempre, hindi siya perpekto gaya ng nakita natin. May mga hamon pa rin na pagdating sa sustainability, tamang pag-alaga ng resources at environment impacts. Pero sa tulong ng makabagong teknolohiya at ang wasong pagmamalakad gaya ng ginagawa natin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ang biomass ay isang pinakamalaking hakbang tungo sa mas green at mas sustainable na kinabukasan. Kumbaga, we are literally powering up our future using the natural cycle of life. And that concludes our presentation for today. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you.